si Mix! Tol, alam ko sobrang bad trip ka sa gagong to. Pero Ipagdasal mo na lang yon. sa dami pa naman kasi nang pwedeng idamay sa battle, ba't pa yung anak niya? Matagal nang patay yun. Alam mo! Utangin na mo, di mo pwedeng ikatwirang battle lang to. Sa atin lang to, walang kasalanan yung bata. Sabi mo pa naman kay Balakid, pagdating sa rap battle, kailangan ng puso. Pero mas kailangan mo ata. Paggiganti. Isa natin ito sa pinaka nakakatakot na pangyayari na magaganap sa isang tao. Kapag may tao siyang naagrabyado o di naman kaya ay may isang tao kang nasaktan at nagtanim ito ng galit sa iyo at naghihintay lang ng pagkakataon para magiganti. Pero alam nyo bang nangyari ito sa battle rap pero hindi sa physical na pamamaraan kundi sa mga masakit na salita na binitawan ng isang battle MC sa mga nakaraan nitong laban. May mga battle MC na nagawang maghiganti at meron din namang kapwa battle MC na lang niya mismo ang naghiganti para sa kanya. Na kahit sobrang tagal nga ng laban ay nagawa pa nitong halongkatin para gawing pambawi at gawing anggulo sa kalaban nito. So sa video na ito ay nakahanap tayo ng mga laban sa iba't ibang liga na masabi nating may paghiganting nangyari na sigurado akong magugulat kayo sa bawi nila. Welcome back ulit guys sa ating munting channel. For today's video ay papanoorin natin ang top 5 best revenge ever and battle rap. At paalala ko lang muna mga clips na inyong mapapanood ay ayon lang sa abot ng aking nakayanan at kung meron man akong hindi nasama ay pwede kayo mag-comment sa baba at baka magawa natin ng part 2 ang video na ito. So tara na! Para sa ating top number 5 ang pagdamay ni Kayram sa anak ni Badang. Nagkaharap nga si Badang at Kayram sa PSP at ito yung pagbabalik battle rap ni Badang matapos itong makipaglaban sa kaso niya at nagpahinga na rin ng ilang taon. Ay sa wakas nakasama ito sa lineup ng kakabukas pa lang na liga ng PSP. Pero bago pa man nagkaharap silang dalawa ay naging mainit muna ang batuhan nila ng mga maiinit na salita sa Facebook. At syempre dahil unang laban pa lang ito ni Badang sa pagbabalik battle rap nito ay inaasahan na talaga ng karamihan na ang magiging anggulo sa kanya ay ang naging issue nito. At mukhang pati yung anak niya ay nadamay na rin sa battle na ito. Buong pamilya mo nilagay mo sa kahihiyan dahil sa ginawa mo, tanga. Ano na lang iisipin ng mga classmates ng anak mo pag nalamang ikaw ang ama? Chelsea May! Proud ka ba na ito tatay mo? Manyakis at walang konsensya? Di mo alam baka pati ikaw kapag tulog minumulestya? Hindi malabo yan! Kasi alam naman ng lahat na yung kalibugan mo ay hindi mo makontrol kaya umuwi ka na tukmol. Total malaki naman kikitain mo dito Badang, magpatingin ka sa veterinaryo, hayop ka! Basta rapper kahit pangit, babaero totoo. Kaya nga magulo buhay ni Zaito. At yung isang kagrupo nyo, binaril pa sa ulo. Si Liljan, di ba totoo? Babaero ka rin. Hayok sa laman at kantutero ka din. Nagmamalinis ka porket hindi ka nabubuking. Puking ina mo, huwag mo akong aningin. Dahil ang tunay na rapist at manyakis, ganyan ang mukha kong tumingin. Unang round pa lang ng matira mayaman ay nakalaban ni Kayram si Sixth Street at dito nga ay sinubukan ni Sixth Street na ibawi si Badang. Well, di naman siguro yon sadya pero isa talaga ito sa effective na magiging anggulo kay Kayram lalo pa napiko nito ng madamay si Liljan. Kaya sa tingin ko, solid revenge din ito para sa kay Badang na pinangatawanan ni Sixth Street. Ayan na pala, katitira mo kada battle mo sa taong hindi mo personal na kilalanak ng puta ka. Akala kasi nakaka-cool at good jobs na mga idol makuha niya. Pero nung si Lilja na nadama, yung kirot sukdulan ba? Wala pa! Nung si Liljan na nadama yung kirot, sukdulan ba? Ganon ka mag-tribute sa hari ng TT Bars, yung pagkukupal-kupal mong kupal ka? Ang pinagtatanggol niya doon ay isang bata. Pero isang bata din yung ginamit mong panlait sa kanya. Sinasabi mong nang molesta yung tao ay yung ginawa mo, child harassment din pala. Chelsea May! Binanggit pa ng 2 beses. See the irony in this, bitch? Anak ni Badang, 14 anyos pa, yung minor pinang chismis. Get your mind off that minor, fucking minor damn business! Top 4. Ang pagigante ni Akata or Nico. Halos lahat nga ng mga flip-top MC ay Nico Bano ang tawag nila kay Akata dati at mukhang pati sa lugar ng Olongapo ay nakatatak na ito.
Pero kay Nico talaga nakasentro ang bansang nito at ginawan pang ito ni Shernan ng dis. At kahit nga sa battle nanonood lang siya ay harap-harapan ang padadamay sa kanya. At isa nga si Ipok sa mga battle MC na maalala mo kapag pandadamay kay Nico ang pag-uusapan. Tapos tinalo ka ni Nico at Lyrical. No offense ha. Pero... tinalo ka ng mga lokong yon. Kasi kung bobo daw ang mga taga-gapo, na-realize mo ba kung gaano ka kabobo nun? Wannabe, bobo, assuming you remind me of someone na tagagapo. Yung Nico. Ay, gago to. Makalipas nga ng ilang taon ay nawala sa eksena si Nico. Matagal siyang di bumabattle ng flip top at nang dumating nga ang pandemic ay muli natin siyang nakitang bumabattle pero sa katauhan na ni Akata. At hindi lang pangalan ang nagbago sa kanya, kundi pati yung estilo nito sa battle. At mukhang isa si Ipok sa mga umiyak sa pagiganti na ito ni Akata na nangyari nga sa sunugan sa laban ni Akata versus Luxoria. Ganon kayo kasupot! Dahil sa inyo, literaturang Pinoy na natiling bubot! Mga rapper na feeling malalim, malamang si Rizal Anoid! Mga nagsatalsikang pamod ng uprising! Hashtag wordplay mongoloid! Oh yeah! Kayong mga Pinoy hip-hop is me! Nakakabalas kayo sa surrounding! Tawagat fire in my belly! Mag-orgy tayo sa may round 3! Oh, ano, iiyak ka? Labas, di ba sayang? No, tara, ngayon na. Let's go! Tara na! Game, ha? Top 3. Ang bawi ni Acer sa padadamay sa nanay ni Range. Gubat rin na magkasagupa si Fangs at Range at pareho pa silang bagito sa panahon na ito. Isa nga si Fangs sa malalakas na battle MC na nanggaling pa ng Rapolo. Habang si Range naman ay special pick dahil na rin kay Fonger. Pagdating nga ng round 3 ni Fangs ay dinamay niya yung mama dito ni Range na may problema sa mata. Well, para sa akin masakit naman sa part ni Range na idadamay magulang niya lalo pat ginawang katawa-tawa ang naging problema sa paningin ng mama niya. Tinapat tayo ni Sir. Ginawa niya akong instrumento para bigyan ka ng babala. Hindi porket bulag yung nanay mo, pwede mo nang ipagpatuloy mga masama mong ginagawa. Gusto mo, bigyan kita ng mata, tas ibigay mo sa nanay mo yung iba? Ano? Bigyan kita ng mata, bigay mo sa nanay mo, ha? Gusto niyo? Okay. Sana'y mata. Tanggap mo ng buong puso na mata. Talo ka dito at pwede nang sumuko dahil may mata. Linghagang isip to malamang at mata. Tapakan ka sa paghakbang, ako'y mata. Lino at hasa ang mata. Tamo mo sa akin ay pasa, di mo mata. Tanggol sarili mo ngayon, ikay mata. Tanggal at uuwi ng bulhoon at bago pa mata. Kot dito sa gubat, sana'y mata. Uhan ka sa aking mga sinulat, kahit na mata. Pangka sa akin ay di bale, ako'y papas lang kahit mata. Liko na kumpare, lunukin ang mata. Miss na pagmamahal mo sa kanya kasi sa dami ng mata yung nanay mo naging piniya. At syempre dahil umabot ko sa part na ito at kung bago ka lang nakapasyal sa channel ko ay inanyanyahan muna kita na mag-subscribe at pakihit na rin ang bell button para lagi kang updated kung may bago akong ilalabas ng mga video tulad nito. At papalo at like na rin natin yung Facebook page. Nag-upload ako doon ng mga content about sa hip-hop at flip-top. Maraming salamat at magpatuloy tayo. At dahil sa di nakapag-rebut si Range sa nangyari ay dumating nga ang gubat din kung saan ay nagkaharap si Acer at Fangs. At dito nga ay nabuksan ni Acer ang pangyayaring pandamay ni Fangs sa nanay ni Range. At sa panahon nga na ito ay wala na rin ang nanay ni Fangs kaya nakagawa si Acer ng sulit na linya bilang ganti na rin sa kay Fangs sa ginawa nitong mata na rhyme scheme sa nanay ni Range. At kita nga natin sa mukha ni Fangs dito na mukhang nasaktan siya sa ginawa dito ni Acer. Tangina, gusto mo Cebuano lang kasali? Ayaw mo sa bisita? Puta, matanong nga kita. Kailan mo papalayasin si Enigma? Tangina neto, habi magpalayas. Takot may makasapaw, mga nag-ambag gusto palayasin. Ganon siya katakaw, palayas ng palayas, kaya ang karmang pinataw, pinalayas tuloy si mama mo sa mundong ibabaw. Walang rest in peace. Walang rest in peace. Walang
rest in peace. Ano sasabihin mo? Ultimo nanay mo, dinadamay ko sa stage. Fuck you, ganti lang to sa ginawa mong pagdamay sa nanay ni Rain. Nanay ni Range may problema sa paningin. Sa battle nila, dinamay niya. Nagbagsak ng mata na rhyme scheme hanggang daw maging pinya. Ngayon, kamusta si mama mo sa iyong kakapabida na kahit maging pinya ka, di mo na siya makikita? Top 2, ang panidistract sa laban ni Looney at Abra. First for this tournament at first round ay naglaban ang Team 30 Tipsy D at Looney Abra. Mapapansin nga natin na may part dito na sumasagot si Looney kapag round na ng double D at may isang beses pa nga dito na napahinto sa paglarap si Tipsy D dahil sa may kung anong ginagawa sila Looney na nakakadistract sa dalawa. At minsan na nga din itong sinabi ni Tipsy D nung muli silang maglaban ni Looney na nag-perform daw sila Looney kahit din nila round. Looney, kanino kwento yung kanta mong XXX? X sa'yo. Baka hango lang yan sa mga napanood mong Rated X. Paano ka magkaka-X? Wala pang ang first love to. Pare ko, dala lang yan ang kaadikan mo. Ingat ka, baka dito sa Bataan, sunod na rehab mo. Ikaw, Looney, ba't papalit-palit ka ng kampo? Wala ka bang naibigan? Si Crazy at Koy, paano mo nakaalitan? Dahil ba sa droga o pera o dahil sa iyong kahanginan? Dahil sa iyong kahanginan. Magjojoke ako pero ang pangit mo pa rin tignan. Yo, total umaga na. Kapag ikay kinain ko, hindi na dinner, alam mo tawag doon, breakfast. Panay-sita sa ngipin ko, hindi ka rapper, mas bagay ka, dentist. Hindi ako bilis sa yung bilis dahil walang kwenta pagiging mga... What? Hindi ako bilis sa yung bilis dahil walang kwenta yung mga sinulat. Ang ibig ko lang sabihin na walang kwenta pagiging mabilis kung hindi mo ginamitan ng utak. Pare, wala yan, oh. Kaya nagkamali. Pag nagsasalita siya, huwag kang papansin kung ayaw mong makarinig ng mahapde. Kasi Abra, malandi lang ang mga... Nagpapapansin lang ang mga pusi pag ito'y naglalandi. At yun nga, nang dumating nga ang semifinals ng 2-4-2-1 ay nakaharap nga ng Team Looney Abra ang team ng Shea Smugglers kung saan ay mas grabe pa ang ginawang pandidistract sa kanila kaysa sa ginawa nila sa Team Double D. At isa nga din ito sa mga dahilan kung bakit nga naging malamya nga ang naging performance nila. At may part pa nga dito na nag-stumble si Abra dahil sa pangdidistract ng Team SS. Sa wakas, makakaranas na sila smugglers ng malalakas na hagupit. Mga nakakaharap kasi namin ni Abra kadalasan malupit. Ito mabenta lang to sa mga isip bata, palibasa, makulit. Sa sobrang laki ng ilong niya, parang kalabasang maliit. Practice nag-iimbento ng mga info. Pinagtutulungan kami na mailibing na sa nicho para sa finals, hati-hati na lang, tigli 50,000. King ina nyo, si chip nyo. Kahit mag-team SSS pa kayo, schizophrenia, smugglers at sidekick, madudurog lang kayo sa panagtasan at mind trick ng mga maangas sa sidekick na masasapa sa katana at pinakamatalas na ice pick. Sobrang bobo ni Smugglers. Akala niya, tapos in love ka sa kanya, pero bakit mo siya pinaglololo ka? Sabi mo nagpa-practice lang kayo ni Shehi, pinagmumukhang bobo mo pa. Di ba dun sa rest house? Sa pinto ng rest house sa Bataan, nakasalubong pa kita? Di ba dun sa pinto ng rest house sa Bataan, nakasalubong pa kita? May kasama kang dalawang pokpok, mukha pang katulong yung isa? Kaya paano kapag kakatiwalaan ng sandamakmak na mga napili mong kasama kung hinuhudas mo na nga pati sarili mong asawa? At para sa ating top number 1, ang pagpaiyak ni Sinyo kay Shea. Gapo di gulat to nang makalaban ni Shea si Kamandag at dito rin naganap ang pangdadamay ni Shea sa girlfriend ni Kamandag na kasama nga niya mismo sa event neto at nakatayo nga sa gilid niya. Dahil sa dinis daw ng babae si Shea sa Facebook ay bawat round ni Shea ay dinadamay niya ang babae at pinagsasalitaan niya ito ng kung ano-ano na humantong pa nga sa pagka-blurred ni Enigma sa mukha ng babae nung mai-upload ang video. Ikaw, natuto ka lang sumigaw. Akala mo na kung sino. Mga sinasabi mo naman, walang laman, parang girlfriend mo. Puro kalandian, wala namang suso. Kaya ako sa'yo, ano ba kayo, magshota? O yan, tattoo na yan? Ebidensya na kayo'y magpinsan. Pumasok ka sa square, tayo'y mag-threesome. At ikaw! Ang lakas naman ng loob mo na sa linya ko sa'yo, ako pa ay sagutin. Sige, kung may suso ka nga, patingin. Ayaw, balik tayo sa girlfriend mo.
Ma- Miss, maganda ka naman. Hindi ka pangit. Tol, ingatan mo yan. Baka biyakin niya ni Target. Kaya naman nang dumating ang Ahon 7 kung saan ay dumating ang hinihintay ng marami na maglaban si Shinji at Sinyo. Bago nga maganap ang laban na ito ay nagkainitan muna ang dalawa sa social media at mukhang nadala nila ito sa battle na ito. At dahil hindi na ibawing ni Kamandag ang girlfriend niya ay si Sinyo na mismo ang gumawa nito at sa ginawang ito ni Sinyo ay mukhang bawing-bawi na yung girlfriend ni Kamandag dito. Alam niyo po bang si Ann Mateo, nag-medic siya? Opo, totoo. Itanong niyo pa sa kanya. Di ba medic siya? Medic siya. Kasi okay lang naman kung titirahin ko si Ann, di ba? Kasi okay lang naman kung titirahin ko si Ann, di ba? Kasi di naman bago sa'yo pag tinitira siya ng iba. Kaya yung girlfriend mo, my God! Patitikimin ko yan ng special na nakatuwad. Puta, wala nang hubad-hubad, kadyot na agad. Long neck na burat ang ipapasok ko sa pekpek niyang lapad. Babastusin ko yan ng buong magdamag tulad ng ginawa mo sa girlfriend ni Kamandag. Ano, Brad? Di ba nasabi sa'yo ni Ann? Ex niya ako. Nakakatapos niya lang akong blowjobin nung nag-first kiss kayo. O baka siloso ka, bro. 3 hours lang naging kami. Yun lang kasi yung kasya sa budget ko. Kaya naman, talagang sinulit ko ng gusto. Nilamas-lamas ko yung yoga, bro. Sabay hawak sa magkabilang nipple. Puta, parang nag-yoga. At dito na nagtatapos ang aking video sa araw nito. Maraming salamat sa inyong panonood at sana ay nag-enjoy kayo. Maraming po salamat sa mga solid supporters natin dyan na walang sawang sumuporta sa channel ko. Thank you guys. Babawi din ako sa inyo sa susunod. Marami pa po akong nilabas ng mga video about sa flip top kaya pakiabang-abang na lang po. And don't forget to like this video para naman mapakita ni YouTube sa iba pang manonood. Maraming salamat guys sa inyong suporta at hanggang sa muli. Peace out.